So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ni Jesus sa title na Walang Hanggan at Dakilang Pari, the Eternal High Priest. Bago lang po ang kapistahang ito, pero sa totoo lang, matagal na to. Anong ibig kong sabihin doon? Mamaya ko babalikan yung statement na yon. Para po natin maintindihan muna ang pagiging walang hanggan at dakilang pari ni Kristo, balikan muna natin yung pagiging pari dati ng mga saserdote sa templo para magka-idea tayo kahit papaano sa pagiging eternal high priest ni Kristo. Ang mga pari, saserdote dati sa templo, ang siyang mediator, tagapag-ugnay, tagapamagitan ng Diyos at tao. Una, walang sino mang tao ang kaagad-agad makakadiretso sa Diyos. Kailangan nila ng tulong ng mga pari sa templo. Kasi ang mga pari lamang ang makapapasok sa tent of meeting o toldang tipanan and later on sa templo. Specifically sa Holy of Holies, sa holiest place in the temple, behind the veil, to stand before God for the people. Sila lang ang authorized, ang mga high priest sa temple. In connection with this, hindi rin po pwedeng makahingi ng tawad ang kahit sino sa Diyos na maiisip niya na okay na siya sa Diyos kung walang tulong ng mga pare o saserdote dati. Sapagkat ang mga pari lamang ang siyang authorized na mag-alay ng sakripisyo, kambing, toro, at mag-sprinkle ng mga dugo nito sa kaba ng tipan para sa kasalanan ng tao. Ito ay according sa instruction na binigay ng Diyos sa mga gaganap na pari sa templo. Aside from this, we should always remember na ang mga high priest dati ay galing sa tribe of Levi. Sapagkat si Aaron na appointed high priest, appointed by God, ay galing sa ganyang tribe. Kaya nga, Levitical priesthood ang tawag. Now, having those things at least in our mind, yan po ang gagawin nating background upang ang pagiging eternal and high priest ni Kristo ay ating maunawaan. And I mean background lang sapagkat mas mahalaga siyempre at mas dakilang katotohanan ang pagiging pari ni Kristo kaysa sa pagiging pari ng mga saserdote sa templo. In fact, masasabi natin na nagkaroon lamang ng high priest ang Israel noon dahil sa pagiging high priest ng Panginoon. Kasi hindi naman natin maintindihan ang pagiging high priest ni Kristo kung wala tayong idea, ano ba talaga ang pagiging high priest? That is why minarapat ng Diyos ng Israel ay magkaroon ng high priest in the course of time na may specific purpose, function according mismo sa kanyang instruction upang balang araw, tulad ngayon, ay maintindihan natin ang pagiging eternal high priest ng Panginoon. Kaya ako sinabi kaninang, bagamat bago lang ang kapistahang ito, dati na to. Ngayon lang natin naisip, pero dati na to. Sapagkat bago pa man ang mga pari noon hanggang ngayon, in the course of time, pari na ang Panginoon before time began. And so it wasn't like may mga pari muna, tapos nakita ng Diyos, wow! Magandang idea. Gusto ko yung ginagawa nila. Mediator? Sa akin at sa tao, between God and man, gusto ko yung idea yan. Kaya kapag sinugo ko ang anak ko, bibigyan ko rin ng titulo, High Priest, si Kristo. Hindi ganon, Mars. Kasi that would present God as just catching up with history. But God is the God of history. Alam na niya agad kahit di pa nangyayari. At He has control over history. Hindi siya ang kinokontrol at hindi siya ang umaayon sa kasaysayan. Siya ang kumukontrol at inaayunan ng kasaysayan. Kaya ko sinabi, may high priest noon hanggang ngayon, may pari ngayon. Dahil high priest na ang Panginoon noon pa man, before history
and time began. Kaya ako sinabing ang pagiging high priest ng mga pari noon, kahit naman hanggang ngayon, ay background lang ng pagiging pari ng Panginoon. Kaya nga, eternal high priest. Title na hindi mo po pwedeng ibigay kahit kaninong tao. Sapagkat ang pagiging pari ng sino man noon hanggang ngayon ay hindi eternal. At hindi rin high as the priesthood of Christ. Nabanggit po natin kanina na ang pagiging high priest dati ay galing sa tribe of Levi. Paano si Jesus? Hindi naman siya galing sa tribe of Levi. Galing siya sa tribe of Judah. Bakit naging high priest siya? Unless makikita natin na ang pagiging high priest ni Kristo ay high above sa pagiging high priest ng kahit sino. At yan po ang ibinibigay sa atin ng aklat ng Genesis at later letter to the Hebrews. Kasama ng ating salmong tugunan ngayon. Kasi dito inuugat ang pagiging high priest ng Panginoon ay according to the priesthood and line of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek ang isang misteryosong karakter sa banal na kasulatan na nagpakita noon kay Abraham. Sa meeting na ito between Melchizedek and Abraham, nagbigay ng tithe si Abraham kay Melchizedek. And Melchizedek blessed Abraham. According to Jewish tradition, yung nakabababa ang nagbibigay ng tithe o ikapo sa nakatataas. In this case, si Abraham ang nagbigay ng tithe, siya ang nakabababa. Sinong binigyan ng tithe? Si Melchizedek, siya ang nakatataas. Sa Jewish tradition, ang nagbe-bless ay yung nakatataas at ang ibine-bless yung nakabababa. In this case, si Melchizedek ang nag-bless, siya ang nakatataas, at si Abraham ang binless, siya ang nakabababa. Pagtatanungin mo ang isang Hudyo, napakataas ni Abraham para sa kanila in terms of rango. Sapagkat ninuno nila si Abraham. Ninuno si Abraham ng mga Hudyong galing sa tribe of Levi at galing sa tribe of Judah. Galing sa 12 tribes of Israel. So anong ibig sabihin dito? Ang pagiging pari ni Kristo ay mas mataas na dihamak sa pagiging pari ng kahit sino pang nilalang sa mundo mula noon hanggang ngayon. Hence, eternal high priest. Bakit nga? Hindi naman siya basta nag-alay ng kung ano. Siya mismo ang alay, buhay ni Kristo. Hindi naman siya nagsakripisyo ng kung ano. Siya mismo ang sakripisyo, buhay ni Kristo. At hindi siya nagdanak ng dugo ng kung ano. Ang dumanak mismo ay ang dugo ni Kristo. At dahil si Kristo ay hindi basta paring tao, siya ay Diyos ding totoo. Siya talaga ang perfect na tagapamagitan ng Diyos at tao. At gaya ng sinasabi sa ating unang pagbasa na sulat sa mga Hebreo, perfect, ganap ang sakripisyo, alay ni Kristo. Yung sakripisyong ito ang talagang nagpag-isa sa Diyos at tao. Yung sakripisyong ito ang talagang nakapagpapatawad at nakapagpatawad once and for all ng kasalanan ng tao. Ganap na, kompleto na, kaya hindi na dapat ulit-ulitin pa, gaya ng narinig natin sa ating unang pagbasa. Sa palagay ko nga po, ito rin ang isa sa mga ibig sabihin ng sinasabi nating si Kristo ay naupo sa kanan ng Diyos. Sapagkat tapos na ang lahat na pinagawa sa Kanya ng Diyos. Whereas ang mga saserdote, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, nagsasakripisyo, walang humpay, araw-araw, naghahandog ng hain. Hindi makaupo kasi hindi pa tapos. Hindi pa natutuwa ang Diyos. Hindi pa nalulugod ang Diyos. Hindi pa nare-reconcile talaga fully and definitely ang tao sa Diyos. And so Jesus sitting at the right hand of God is like telling us, it is finished. It is accomplished. Huwag na kayong mag-alala. Ayos na.
Huwag na kayong magpakahirap. Kayo'y pinagpala na. Kayo'y pinatawad na. Hindi ba't napakasarap isipin, mga kapatid, na hindi na natin kinakailang magpakahirap pa in order for us to become right with God. Ang sabi nga, di ba, sumampalataya lang talaga tayong buong buo and from our heart na si Kristo ang ating tagapagligtas and accept Jesus in our life. Yun lang ang gagawin natin. Okay na ang lahat. Sapagkat para sa atin, si Kristo na ang siyang nagpakahirap. Kailan ba may nangumpisal sa akin na napakatindi ng kasalanan pero hindi ko binigyan ng penance na napakatindi? I just told him to thank God sincerely from his heart. Hindi ko na siya binigyan ng penance na matindi because first I could sense na siya'y nagsisisi at I could sense that he had been suffering a lot dahil sa kaniyang mga pagkakasala ng ginawa. Bakit ko pa dadagdagan ang bigat? Lalo pat si Kristo para sa Kanya at para sa akin at para sa atin ay nakapaghirap na upang matamo ang kaligtasan ng lahat. Hindi ba sapat na yon? Yung ma-realize natin yon, yung paniwalaan natin yon, yung tanggapin natin yon. At yun ang ating maging motibasyon sa pagbabago. Because I believe that would lead us to true conversion. Hindi yung mga sakripisyo o pagdarasal na ginagawa natin tapos sasabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkawang gawa ako, nagbayad puri ako, nagdasal ako, nagsimba ako, okay na tayo. Wala tayong magagawa to become right with God. At wala naman din tayong dapat nang gawin sapagkat ginawa na para sa atin ni Kristo ang lahat. We just have to accept and believe that and show it in our life. Na tayo mga iniligtas na ng Diyos. Na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Kamakailan ay nag-celebrate ako ng anniversary ko. 18 years na ako sa ministeryo. At nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga nakaalala, sa mga bumati sa akin. Kung minsan, natatouch din naman ako kapag may nagpapasalamat habang nakaakap at umiyak. Lord, hindi ko masyado ding matanggap. Kasi gaya ng sinasabi ko rin sa marami sa inyo, instrumento lang din naman ako sa marami pang mga instrumento ng pagpaparamdam ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa inyo. In fact, kung hindi nyo makikita na ako ay isa lamang sa maraming instrumento ng pagiging pari ng Diyos sa buhay niyo, pag sinabing pagiging pari ni Kristo sa buhay ninyo, yung pamamagitan niya upang ang Diyos ay ating maramdaman at upang makita at maramdaman din natin ang kanyang kapatawaran. Kung hindi nyo ito makikita sa akin, ang pagiging pari ni Kristo, walang saysay ang pagiging pari ko kahit 18 years na at sa kabila ng papuri ninyo. Tandaan po natin mga kapatid na ang lahat ng ating mga tinatanggap na biyaya sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga kahinaan ay dahil sa Panginoon lamang. Sana bawat misa at bawat pagisimba, ito ang ating ma-realize at makita. Lalo pat kapag tayo'y nagsisimba, hindi natin inuulit, sinasariwa natin, nakikiisa tayo sa ginawa ng sakripisyo para sa atin ni Kristo. Kasi isang beses lang niyang ginawa ito, pero pang walang hanggan ito, eternal ito. Ito sana mga kapatid, ang lagi nating ma-realize kapag nagsisimba tayo, upang higit pa sa ating mga hinihiling, ay makapagpasalamat na tayo agad dahil ibinigay, ginawa, inialay at isinakripisyo na para sa atin ni Kristo ang lahat. Amen.